Good morning! Okay, so kamusta ka na? So ito tayo, nandito tayo sa bagong part 2 ng ating pong pinag-usapan kahapon about always be positive. So kamusta ka na? So I hope everything is okay tayo, no? So kasi kailangan natin i-motivate yung sarili natin na tayo maging positive lagi. Sabi nga ng Philippians 2:5, magkaroon tayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo. So kahapon, napag-usapan natin yung think positive, always think positive. At makikita natin yan, kailangan din natin makarinig ng mga positibong mga bagay at hindi puro mga chismis o mga bagay na puro magkakaroon po ng negatibo yung ating pag-iisip. So, hindi naman pong isip natin at kailangan din ng ating tenga. So, ngayong araw na ito, kailangan nyo rin makita. Kasi nga po, sabi ko nga po kahapon, may mga butas po ang ating mga mukha. At ang ating pong utak o ang ating brain, yan po yung nagpo-process ng ating pong iniisip at yan po yung pumupunta sa ating puso. Kaya nga po, ang una po kailangan yung brain natin maging positibo at yung i-input natin sa ating pong brain ay kailangan po yung mga positibo rin. At saan tayo makakita ng mga positibo at mga katotohanan po? Walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. Kaya nga po, sinabi natin kahapon at tinuro po natin, makinig tayo ng mga bagay na magaganda, katulad ng praise and worship, especially pag nakikinig tayo ng mga preaching, nakikinig tayo ng mga, yung pag nagdi-devotion ka, di ba? Yung Holy Spirit, yung still small voice ng Panginoon. So, kailangan niya marinig yan. At ngayon din, ngayong pangatlo, ito po yung today, yung makita niyo naman yung mga bagay na positibo din. See positive things. Hebrews 12:2, sabi dito, no? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. So, tingnan niyo po rito, sinasabi ng Bible, ituon, looking unto Jesus. So, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inilintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya'y ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, ang mga, marami po kasi na sabi namin, paano ba titingnan natin si Jesus? How can we look unto Jesus? Kasi sabi ng Hebrews 12 to looking unto Jesus. So, how can we do that? Eh, nasa heaven si Lord. Yan. So ngayon, yung mga ganong katanungan ay ito po ituturo sa atin ng spoon feed po. Talagang lalagay natin sa isang madaling intindihin. Sa umagang ito, ang looking unto Jesus po, babalik tayo sa John 1:1. Okay, tingnan po natin ang John 1:1. Sabi dito, nang pasimula pa ay naroon ng salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, ibig sabihin, yung looking unto Jesus, ituon natin yung paningin kay Jesus, ay yung salita mismo ng Diyos. So, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, di ba, wala kang maririnig, wala kang makikitang maganda. Puro mga negatibo. Manood ka ng mga news, di ba? Kaliwat kanan ang mga negative, kaya nga bad news eh. 'Di ba? So bakit naman sinasabi sa atin ng newscaster ang mga news na to sa buong paligid natin from the Philippines to the other part of the world? Because kailangan din natin makita o marinig kung ano nangyayari sa iba't ibang bayan, sa iba-ibang lugar, kung ano nangyayari sa buhay-buhay po. Hindi po naman masama po yun. Ang kailangan lang, wag natin i-focus yung ating buhay doon sa mga bad news kasi po nakakaapekto po yan sa ating katawan, sa ating pag-iisip, sa ating puso. Kaya nga po, ang sabi niyan, ituon natin ang paningin kay Jesus. Mas bigyan natin ng prioridad ang pagtuon kay Jesus. Ano nga po yung si Jesus? Ang pasimula pa ay naroon ng salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. So in short, si Jesus po ay salita. Ito po yung Word of God na nagkatawang tao. Amen po ba dyan? So kung hindi ka nga nagbabasa ng Bible, ngayong year 2025, I encourage you, brothers and sisters in Christ, magbasa ka na. So, tingnan natin. Una, tinignan natin yung think positive. Pangalawa, hear positive sounds. Pangatlo, see positive things. At hindi lang naman yung pagbabasa ng Biblia, tingnan nyo rin yung mga bagay-bagay sa social media. May mga good things naman tayo makikita po dyan. Hindi naman lahat puro bad things, di ba? So I encourage you, piliin po natin yung ipapasok natin sa ating mga tenga, sa ating mga tinitignan, sa ating paningin. Pipiliin po natin yan. Always look at your positive things, always look at your Bible, always look the good things in other people's life. Huwag po natin tignan yung mga negative. Huwag natin i-magnify yung mga negative sa ibang tao. May mga, lahat naman tayo may mga pagkukulang, walang perpekto po sa atin.
Lahat po tayo ay may pagkakamaling ginagagawa araw-araw, maya't maya. So, wag natin tignan yung mga bagay na yun. Imperfect po kasi tayo because of sin. Pero kung titignan po natin yung good things na ginagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ma-appreciate po natin ng isa't isa. Amen po ba? Some Christian look at the faults and negative of other people and circumstances. So, yan po yung nagiging negative thoughts natin. Nagkikaroon tayo ng iba-ibang mga pag-iisip. Kaya minsan nade-depress ka na lang kasi wala nang pag-asa. Parang ganun na lang ang buhay natin. Araw-araw na lang. So, in short, nasa sa atin din po yan. Walang makakatulong sa'yo, kapatid, kung hindi ikaw rin. Kasi nandito na, nilatag na ng Diyos lahat ang para tayo makagalaw. Binigay na niya yung pag-asa, binigay niya si Jesucristo. Ang kailangan na lang natin tanggapin yung regalo eh. Ang kailangan natin humakbang. Kailangan natin abutin yung kanyang pag-asang binibigay sa atin, yung kaligtasan binibigay sa atin, yung kapayapaan binibigay sa atin. Amen? So number 4, speak positive words. Kasi kung ano yung laman ng puso mo, ilalabas po yan sa ating mga bibig. Kung ang laman ng puso natin, dahil na-overwhelm tayo sa mga naririnig natin negative, nakikita natin negative, ano ang mapupunta sa puso po natin? Negative din. So ngayon, ang lalabas po sa bibig natin, mga negative din. So kung i-shift po natin ngayon po yung ating buhay, kapag ano man yung naririnig natin, nakikita natin, iniisip natin, lahat po yung magaganda, mapupuno ang puso po natin ng magagandang bagay. So you can speak positive words. Psalms 105 verse 2. Sabi dito, siya ay purihin, handugan ng awit, ating papurihan ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat isaysay. See? Kung tayo raw po ay magkatama ang ating pananaw, ating pag-iisip, ating puso, makakakanta ka. Oo, yes. Makakakanta ka. Hindi naman kailangan maganda ang boses mo eh. Ang kailangan mo lang umawit sa Diyos, di ba? Maging masaya ka, yung merry heart, di ba? At ikwento mo yung mga magagandang bagay, hindi yung mga pangit na bagay. Oh. Mag-umpisa ka ng good na kwento. Hindi yung puro reklamo, puro mga negatibo, di ba? Walang patutunguhan yan, kapatid. So, ang gawin natin, speak positive words. Alam niyo po ba, may power ang inyong bibig. Hallelujah. Kasi marami, sabi nga po dito ng Proverbs 18:21, sabi dito, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Naku, ang daming mga ganyan, di ba? Maraming madadaldal na tao, pero ang mga lumalabas naman sa bibig, puro reklamo, di ba? Puro mga negatibo, puro mga, basta hindi maganda. So in short, ano nangyayari sa kanila? Yan, puro problema ang dinadaanan ng buhay nila, 'di ba? Ang bigat-bigat ng araw nila. So, nasa sa kanila rin po kasi 'yun eh. Nasa sa atin po talaga 'yan. So, if our lives, meron tayong merry heart, masaya yung puso natin, lalabas sa bibig natin, masasaya din. Kaya nga po ang dila po natin ay nagbibigay ito ng buhay at kamatayan. Yan ang po sinabi ng Proverbs 18:21. So, you have to look doon sa mga tao po, sa mga bagay sa paligid ninyo, yung mga magaganda. At appreciate niyo yan. The word appreciation is very important. Tandaan po ninyo, yung magpasalamat ka na lang in everything, di ba? That is very good na po yun. Kaya nga sabi ng Bible, sabi po ng salita ng Diyos, in everything give thanks. Magpuri ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Lord sa lahat ng bagay, kahit ano man yung dumadaan sa'yo. Pangit man yan o hindi, pasalamatan mo ang Panginoon. Because everything works together for good to those who love the Lord. Amen po ba dyan? So, at ang sinabi pa nga dito, sa number 5, do positive. So, meron kang pag-iisip, meron kang naririnig, may nakikita ka, at may sinasabi ka. So, ito naman yung katawan mo, action. Amen? So, kailangan hindi lamang puro tayo salita. Kailangan may action. Colossians 3:23. Sabi dito ng Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso sa paraan na parang sa Diyos kayo naglilingkod at hindi sa tao. So ano man daw ang ginagawa natin, gawin natin ng buong puso ito para sa Diyos. Amen? At hindi ito sa tao. So, maglalaba ka man, gawin mo 'yung para sa Lord. Kaya nga ang tao po hindi yung mga tao masasayang mga puso po nila, yung mga tao talaga na punong-puno ng pag-asa at pagmamahal ng Panginoon. Kahit na nahihirapan po 'yan, hindi naman madali ang buhay, 'di ba? Pero alam niyo po ba lagi silang naka-smile, lagi silang nakangiti o masaya lumalabas sa mga bibig nila. Ay nako, mahahawa ka na lang. Pero nakakahawa rin po yung mga negatibo. Samahan mo yung mga chismoso, 'di ba, mga
at tawag ito, mga reklamador, ay magiging reklamador ka rin later on. Amen? Kaya, pag ginagawa natin ng masaya puso nga po natin, gumagawa tayo, di ba? Energetic ka. Pumasok ka ng Lunes, ang saya-saya mo. Matapos ang Friday, thanks God, it's Friday, hindi yung pagod na pagod ka, masaya ka pa rin. Amen? So, ano man ang ginagawa mo, gawin mo yung para sa Lord at hindi sa tao. Nowadays, marami kasi mga tao ngayon may self motives po eh, may selfishness at hindi po sila gumagawa ng tama sa Panginoon. Kaya po, alam niyo po 'yun, nagiging kabigatan po at the end of the day. Kaya pansinin niyo pagod na pagod kayo, parang hapong-hapo kayo because nagiging sentro po kasi ng isipan ng tao po ay sarili lamang. Pero kung sasabihin nga po sabi ng Matthew 22:39, you shall love your neighbor as yourself. Kapatid, kung minamahal po natin at yung ginagawa po natin sa kapwa po natin yung pagmamahal at mas ginaganahan tayo, 'di ba? Gumawa ng mabuti. Lahat 'yan ay para kay Lord, 'di ba? Ay nako, sabi ko sa iyo, nandoon yung saya mo. Masaya kang tao, masayahin kang tao, hindi yun dahil nakakakita ka ng mga katatawanan o katotohanan sa mga tawag doon, sa social media, yung mga nakakatawa. Ay hindi lang po diyan. Kapatid, sabi ko sa inyo, magiging joyful person ka. Because ang buhay po ay puro positibo. Hebrews 13:16 sabi dito, do not forget to do good and to share with others. So, kung masaya ka, share mo naman. Di ba? Ang sarap magbigay kasi tumanggap. Amen? So, tuloy natin ito bukas ha. Pag-pray tayo. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang aming pong pinag-uusapan, Panginoon, at pagpalain niyo po ang bawat isa. At tunay nga, Lord God, patlalimin niyo pa ang aming relasyon sa inyo. Salamat po sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kita-kita tayo bukas, ha?